Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo sa hinang pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nanggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, paano mananatili ang kaniyang kaharian? Sinabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihang sa inyong maging tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandalan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin na mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito na may mga taong namangha nang makita nila na si Jesus Nazareno ay gumagawa ng mga himala at kababalaghan. Subalit pagmasdan ninyong mabuti, ang pagkamangha ay hindi parating humahantong sa pananampalataya. Dahil narinig natin sa ebanghelyo na sa halip manalig at makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling at gumawa ng kababalaghan. Nakita nila kay Jesus
ang kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Para sa kanila, ang pagpapagaling at mga himala ni Jesus Nazareno ay gawa daw ng diablo at hindi galing sa Diyos. Marami sa kanila, tila baga, hindi nauunawaan na si Jesus ang Panginoon at Mesiyas. Kaya nga po ang magandang katanungan, paano nasabi ng mga taong iyon na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul o ng kasamaan? At ang sagot, mga kapatid, napakasimple lang. Dahil sa kanilang inggit at dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, alam po natin na galit at hinanakit ang nagahari sa mga puso ng mga eskriba. Si Jesus Nazareno, kahit anong oras, kahit anong pagkakataon, nakakagawa ng mga himala at kababalaghan at gawaing pangmisyon o mga ministeryo ni Jesus. Samantalang pagmasdan ninyo ang mga eskriba, ang mga pariseyo, ang mga saduseyo, bagamat mataas ang kanilang pinag-aralan at puno ng kaalaman tungkol sa batas ni Moises at ng batas ng Diyos, hindi man sila makapagpagaling kahit isang may sakit. Hindi sila makagawa kahit isang kababalaghan. Dahil ang mga pariseyo at eskriba, ang kapangyarihan at galing nila ay hanggang sa utak lamang. Ngunit kulang na kulang sa pananampalataya. Totoong-totoo nga na ang lahat ng tukso at problemang ito, madali tayong malito sa kung ano talaga ang mahalaga. Dahil napakaraming pang-aakit ng kasamaan ang bumabagabag sa atin. Patuloy tayong tinutukso ng demonyo na mag-isip ng masama laban sa kapwa. Patuloy tayong tinutukso ng kasamaan na mainggit sa tagumpay ng ibang tao. Patuloy tayong hinihimok ng kasamaan na huwag maging mabuti at hilahin ang ating kapatid pababa. Alam po ninyo, isang mabisang panlaban sa kasamaan ay ang ating panalangin at pagdedebosyon. Ang isang taong madasalin at isang taong malakas ang pananampalataya sa Diyos, hindi agad nagagapi at natutukso ng kasamaan. Dahil nga, malakas ang kaniyang pananalig sa Diyos. Kaya nga kung gusto nating mapaglabanan ang iba't ibang tukso ng kasamaan, simple lang din ang kasagutan. Parati tayong magdasal kagaya ng ginagawa ni Jesus Nazareno. Lagi tayong magsimba ng buong puso at palalimin natin ang ating debosyon sa Kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng lakas ng loob upang pagtagumpayan ang pang-aakit ng demonyo at ng mga tuksong humihila sa atin pababa sa impyerno. Mga kapatid kay Kristo, hindi natin makakayanang mag-isa na harapin ang mga tukso. Kailangan natin ng grasya at awa ng Diyos.
Kaya makipagtulungan tayo sa pamamagitan ng ating palagiang pagdadasal at ng ating debosyon. Amen.